pang gold tayo. Gold. Saudi gold at ano. Kaya yung mga Pinoy, diba, sa Pinas, mahilig tayo bumili ng Saudi gold. 18K. Yun talaga yung pinaka, kumbaga, yun yung nagugustuhan ng nakakarami na bilhin gold. Saudi gold, 18K. So, sa Taiwan naman, sa Taiwan, ang gold nila ay iisa lang po. Wala silang tinatawag na 24K, wala silang tinatawag na 21K, wala silang tinatawag na 18K or 14K or 10K, yung mga ganun-ganun, mga KK, wala sila. So, iisa lang po ang gold nila dito sa Taiwan, which is pure gold. So, yung gold nila, ang tawag nila is 999.9. So, hindi sila nagbabanggit ng 24K. Pag kayo nagbabanggit sa kanila ng 24K gold, hindi nila maiintindihan yun. Dahil ang alam lang nila is 999.9, in which, ibig sabihin nun ay gold, pure na gold. So, kasi, meron ditong receipt. Kahit dito sa Taiwan, diba? Because 5 years ago, iling pa. 5 years ago, nag-reseller ako ng gold. So, reseller na namumuhunan. Kasi merong reseller na hindi namumuhunan. Pero 5 years ago, reseller ako na namumuhunan. Nagsisale ng mga Saudi gold. Mostly 18 carats. So, 21 carats, iilan lang yung mga bumibili ng ganun. So, mostly mga Pinoy na mga bumibili dito sa Taiwan ay 18K yung mga pinambili. So, ito nga yung example kasi isa lang talaga yung example ko dito ng Saudi gold. Wala akong Saudi gold. Ito hindi pa talaga to akin. Para to sa iba. So, I mean, ko na siya, i-demo kasi lilipad na to. I mean, hindi kasi to, dati, sabi ko, bumibili ako ng Saudi gold na para sa akin. Tapos, may mga customer na nag-i-inquire, tapos sabihin, meron ka pang ganitong style, ganitong nangyay. Tingnan ko sa akin, yung mismong pinabi ko, ay, ibinta ko na lang kasi pera to. So, ayun, ibibinta. Hanggang sa wala talaga akong na itirang Saudi gold 18K na pang sarili. So, ito na lang. Ito, ang ganda nito eh. Cute ako sa design dito. Kaya na ito. Kaya ba? Ayan. So, ayan. Hearty golds. Ayan. So, napili ko to kasi cute siya eh. Maganda. So, maganda bit-bitin ng i-wear ng mga delegators, mga magandang dalaga. Ayan. So, maganda siya. Cute siya. And this is, Saudi 18K gold. So, cute na cute. So, mura lang siya kasi 18K, diba? So, yung bilig ko nito is, 2,000 plus, 2,000 plus lang. Kasi dito sa Taiwan, wala naman talagang store na Saudi gold store. Wala. Kasi puro dito mga Taiwan gold store. Kung meron mga Saudi gold store, yun ay mga Pinoy na nagtitinda rito. Hindi mismong Taiwanese, mga Taiwanese or Taiwan store dito. So, nabibili lamang tong Saudi gold sa mga Pinoy na nagtitinda or Pinoy na nandito, nagbi-business na may nagtitinda ng gold na ganito. Kasi mostly ang nandito is Taiwan gold, which is 999. So, ayan. So, meron akong ano bang kaibahan ng Taiwan gold sa Saudi gold. So, marami rin kasing Pinoy ang bumibili ng Taiwan gold kahit mahal. And, marami rin Pinoy ang bumibili ng Saudi gold dahil mura. Isa yan sa dahilan. Okay? And, so, ito naman, ang pinili ko na may ipakita ay yung manipis, kasi manipis lang yung manipis lang yung nagkutali-tali, nagkakatago.
manipis lang yung yung Saudi gold dito na so manipis din lang yung ipakita natin Taiwan gold. Yan, isa. So ito naman yung Taiwan gold. I bought, kailan pa namin to binili? Saan ba yung resibo nito? 104, year 104. Ano bang year yun? I think 2015. March 2015. Ayan. So, binili namin nung March 2015. That's 4 years ago. Ayan. Ito naman yung Taiwan gold, which is 999. And ito yung Saudi gold. Ayan. So, magkaiba sila ng kulay. Ayan. So, yung Taiwan gold is dilaw na dilaw. And yung Saudi gold is kumikinang naman siya pero light yung pagkadilaw niya. So, ang kulay din kasi nagdidepende naman sa karat, sa K ng gold. So, ang 24K na Saudi gold, dilaw rin. So, ito kasi 18K. So, medyo light, lang siya. Light, dilaw. So, ayan. So ito na lang yung pag anuhin natin kasi pare-parehas halos sila ng laki. Ayan. So, bakit mas mura ang Ayan. So, mali. Hindi pala bakit mas mura. So, sa muna tayo sa itsura ng gold, sa lock. Sa lock, ito yung lock ng mostly lahat ng mga lock ng lock ng Taiwan gold is ganito. Okay? Kita ba? Ayan, ganyan. Parang S siya, S sign, S lock. And then pag naman, pag Saudi gold, ayan, bilog siya. Ayan. Ayan. Bilog. So, ito, may nakasulat dito na ang liit. 750. Sa Saudi gold, may nakasulat siyang 750. So, ano ba yung ibig sabihin nun? Saudi gold 18K na may nakasulat ng 750. That is 18K. So, 75% gold and 25% is other material like alloy, metal, ganun. So, may halo siyang ibang material na pinahalo sa gold. So, hindi siya purely gold. Kaya mas mura siya. So, ito, 2,000 plus. While this one, nung binili ko 2015, pare-parehas lang sila. Medyo maano lang ng konti itong ito. Almost 7,000. Noon, mura pa yung mas mura noon yung per chin. Iba kasi yung grams dito, hindi per chin, per tail. Ang hirap banggitin. Iba yung grams ng Taiwan. I mean, ito 2,000 plus, ito almost 7,000. So, kaunti lang diferensya nila ng yung timbang. Yung timbang nila kaunti yung diferensya. But mas mahal ang Taiwan gold dahil pure siya. So, and then Taiwan gold is malambot. Kahit yung lock niya. Itong lock niya malambot to. Madali itong maputol. So, ayan. Yung lock na yan, pag lagi mo yung bukas, sara, ay madali yan maputol. Because purely, walang halo, pure siya. Nagbe-bend siya, nagde-deform. So, mainit. Nagde-deform siya. So, tayong mga Pinoy, kasi may choices tayo. So, dito sa Taiwan, may choices tayo. Whether Taiwan gold or Saudi gold. So, mas pinili natin suotin araw-araw yung Saudi gold. Bakit? Kasi ang Saudi gold, siya, medyo matigas.
So, mura, medyo matigas. So, kung mapunit man or mabali man or maputol man, hindi masyadong masakit sa puso. Kasi pag Taiwan Gold ang maputol, ang sakit sa puso. Bakit? Medyo mahal. Times 3 yung, yung price niya. So, ito medyo matigas. Medyo matigas talaga ang Saudi Gold 18K or yung may mga halong gold kaysa sa pure Taiwan Gold na 999. So, ayan, medyo matigas siya. Matigas yung niya kasi may halo. While the Taiwan Gold is wala pong halo. So, pag piratin ko to, madideform siya. So, wag ko na lang piratin. Kasi yung hikaw, sinuot ko siya last month. And then, nagdideform siya pag kasi malambot talaga. So, hindi siya bagay for hindi bagay for everyday use ang Taiwan Gold kasi manghihinayang ka. This is for investment. So parang ang Taiwan Gold pag nag-iipon ka for investment talaga. So while Saudi Gold pag nagbibili ka is for personal use. Kasi maganda naman talaga pag may mga colorate yung mga lead natin dito sa tenga or sa kamay or sa daliri, di ba? Mas kaakit-akit tingnan pag may kaunting naninilaw. Hepa, joke. I mean, so pinipili natin yung Saudi Gold kasi bukod sa mura, mas okay gamitin dahil medyo matigas. While ang Taiwan Gold is malambot. So nanghihinayang tayo gamitin. Ibinibili natin sila for investment. Ano ba yung ibig sabihin nun? Halimbawa, pag nagkagipit-gipit na talaga tayo for future, di ba? Pwede natin maisanla. Kasi mas malaki po ang appraisal ng pure gold, ng walang halong gold, kaysa sa may halo. Kahit saan kang pawn shop magpunta, high appraisal ang pure gold kaysa sa may halo. So, yun nga. Ayan. Pare-parehas para sila ng half. Medyo mahaba na ng konti yung Saudi Gold. Pero depende naman kasi sa link ng gold na binibenta. Pero mostly ang Taiwan Gold 16 yung kasi ang Saudi Gold halos marami ang 18 inches. Samantala ang Taiwan Gold is 16 inches. Ganyan. So, ayan. So, kung target natin is for investment, mas maganda talaga ang bumili ng Taiwan Gold. Kasi for future, malaki ang appraisal ng pag-isanla mo sa pawn shop. Mas malaki ang appraisal ng pure gold kaysa sa may halong gold. Like yung mga 18K, 21K, I don't know 24K. Hindi kasi ako hindi pa ako nakapagsanla ng gold. But, narinig ko sa mga kasama ko dito na mas mataas ang appraisal. Kahit naman kahit isipin lang natin, mas mataas talaga ang pure gold kasi walang halo. Pag i-check yun nila, pag pure gold, diba, mas mataas talaga yung tanggap nun kaysa sa may halo. So, ibig sabihin yung mga by K, by carats, so, mas mababa mas mababa sa value yung tanggap dahil may halo nga, hindi naman pure. Natawa ko dito sa singsing ng sa singsing ng bulilit ko. So, ito yung singsing nung nag 1 month siya, regalong singsing. Ang liit. Oh no. Ayan, regalong singsing nung ang liit-liit. Nung nag 1 month siya. 1 month old. So, ayan. Ayan. So, ang singsing dito, wala po silang tinatawag na mga size what. Kasi, may siya, may adjustable po siya. So, ganito. Hindi katulad ng singsing ng Saudi Gold. Ayan. So, hindi katulad ng singsing ng Saudi Gold na buo. So, kailangan alam mo yung size mo. Pag umorder ka, pag masikip, masakit sa nguso. Pag maluwag naman, masakit din sa nguso. So, ang Taiwan Gold is different. Iba. Kasi ganito yung niya. Ayan. Adjustable siya. So,
nasa kamay mo. Pag isuot mo siya, nag-a-adjust siya. Kasi, ayan nga, may ano siya, may nawawala ako dito pala yung camera. Nakakatawa. Ano ba yan? Ayan, so, ito na, ano to, namumove, nag-a-adjust. Kasi hindi naman siya sarado. So, ito yung kagandahan ng Taiwan Gold sa Sing Sing. Kasi, pero, super, ano po to, malambot. Malambot na malambot. Madali siyang ma-deform. So, ano nga, hindi siya, yun nga, kahit yung wedding ring namin ng asawa ko, hindi ko sinusuot kasi nadi-deform siya. Nadi-deform pag, ano, sayang naman. Ang mamahal pa naman, okay lang sana kung worth ng, yung sa Saudi Gold nga na mas mura. So, ito yung katibayan na nagdi-deform siya. Ayan, look at the ring. Ayan, hindi na siya purely bilog kasi, ano, nagdi-deform siya. So, ito ring to ng asawa ko. So, ayan. Ayan, ito. Ayan, adjustable ulit siya. So, lahat ng singsing dito is adjustable. So, ito. Pag susuot mo, ayan. Pag susutin mo, kahit anong size mo, ano, fit. Kasi, adjustable nga. So, yun yung kagandahan ng, ano, ng Taiwan Gold. Kaloka. Hindi mo alam kung paano mo ano sa camera. So, ayan, pinagpawisan ako dito. Ang init. Hindi ako nag-aircon kasi ang mahal ng kuryente. Kuripot. Oo, sobrang mahal ng kuryente. Napakasayang. So, ayan. So, halos, no, pero, kung ako yung papipiliin, mas okay ang mag-invest ng Taiwan Gold kaysa Saudi Gold. Kasi, for me, Saudi Gold ay for, personal use. So, kumbaga pang araw-araw mo siyang gamitin. Hindi ka manghihinayang na, kasi matibay din eh. So, hindi agad-agad maputol, hindi agad-agad ma-deform or what. Kasi, may halo nga siyang ibang material, hindi lang ginto. So, pero kung investment talaga, yung kung investment talaga yung target mo ng gold, so, much better, piliin mo ang Taiwan Gold. Kasi, mas mataas talaga ang appraisal ng Taiwan Gold kaysa sa Saudi Gold. So, hindi sayang yung binili mo. Kasi kung Saudi Gold, ang tanggap is mababa. So, medyo sayang. For example, kalahati. Kasi, last month lang, may nabasa ko sa Facebook na nagsangla siya ng kasi mga makakapal na gold ng Taiwan is yan eh start ng 50k NT ganun. So tinatanggap daw sa Pinas ng 90,000 pesos. So hindi ka lugi. So parang nagbenta ka lang ng binili mo na kumita ka pa ng kaunti. What it means, kung magbili ka ng Taiwan Gold, hindi ka lugi kahit isangla mo. Kahit hindi mo na siya matubos or talagang taghirap na, tag na isangla mo na, naririmata na, hindi na kukuha, hindi mo na makuha. So, hindi ka lugi kasi yung binigay sa yung pera ay katumbas nung pinambili mo, minsan sobra pa. So, mas maganda talaga for investment ang Taiwan Gold. So, ang Saudi Gold is for personal use. So, kumbaga, pang araw-araw, diba? Kasi, ganda naman talaga tingnan na dito, may kumukuti-kutitap. Yung dito, may kumukuti-kutitap, diba? Mas maganda naman talaga yung ganun. Pero, depende naman yun sa atin. Kasi kung ako, nakatago sa baul. Kasi, nasasayangan ako. Pero siguro kung Saudi Gold, okay naman siya, bitbitin. I mean, suotin araw-araw. Kahit hindi mo natanggalin. So, iwasan lang po, tips lang po pag about sa gold, Taiwan Gold, iwasan po ang suot-tanggal. Kasi, yan po talaga ang dahilan ng mabilis na pagkaputol ng lock. Yan yung kasi ang lock ng pure gold, Taiwan is malambot. Sobrang lambot. So, pag nade-deform na yan, and then everyday ka nagtanggal, and then, kasi ilak mo yan, ilak, tanggal, madali yan maputol. So, much better pag pang araw-araw,
Saudi gold ang gamitin. Kasi, bukod sa hindi masyadong kamahalan, ay ano rin, ay matibay, hindi agad napuputol. So, pag sobrang nipis naman ng Saudi gold, ay talagang napuputol yun kasi sa nipis ba naman. Kasi merong Saudi gold na 1,000 plus lang eh. 18K na yun na 1,000 plus kasi depende yan sa timbang. So, kung yung binili mo is 1 gram lang. So, manipis na manipis yun. So, pag i-fold mo yun na, katulad, lalo na dito, ang pinakasikat na hindi ba yung mga cross, heart design. Yung cross design, ang bilis nung ma-fold. 5 years ago, nagtinda ako nun. May nagreklamo customer sa akin na naputol yung yung cross. Kasi nga, di ba 1 gram, ano lang talaga yun, sobrang nipis. So, ang pendant nun na cross is sobrang nipis. So, kahit maanuhan mo lang yun, matouch mo lang ng konti, pag na-fold mo yun, ako, balik talaga yun pag ibalik mo. So, meaning, kahit Saudi gold, nababali din yan pag sobrang nipis. So, kung may, naman, makapal, so, talagang pero pag kahit 18K yan, pag makapal, mahal na din. So, tapos, hindi pa yung pure gold, 18K pa lang yun, pag makapal, mahal pa rin. So, lalo na dito sa Taiwan kasi nagiging NT na yung price kaysa sa Pinas. So, for example, yung gram sa Pinas is 1.3. So, nagiging pagdating dito sa Taiwan kasi may shipment pa, may mga kung pinagbabayaran mo pa para lang makarating dito sa Taiwan yung gold na binibinta. So, nagiging NT na yung price like 1.4 NT kasi doon ka kumikita sa rate. So, mas lalong mahal na pupunta dito kaysa sa Pinas. So, dito naman, pag Taiwan gold naman yung bilhin mo, lalo na pag sa store ka, ay talagang satisfied naman talaga. So, but, yun nga, huwag mong gamitin araw-araw dahil madaling maputol. Ito magandang design ng Taiwan gold. Maraming magagandang design ng Taiwan gold. Pera lang talaga ang kulang. I mean, pag kung Taiwan gold ang pag-usapan, madaming Taiwan gold store dito. Ang daming magaganda. Talagang pera lang talaga ang kulang. So, maraming buy set na talagang kumukuti-kutitap yung mata mo pag pag makakita ka ng kasi makakapal and then sobrang gaganda ng design. Ito maganda rin yung design ng maganda ring design to ng Taiwan gold. Magandang so pag mabigat na, pag makapal na, lalo na yung ay talagang mas mahal yung ito. Hindi ko alam kung magkano to kasi regalo to. Itong na to, hindi ko alam kung magkano to kasi mabigat. Hindi naman sinasabi ng niregalo sa akin ng asawa ko, hindi niya sinabi kung magkano. So, ayan. So, ang Taiwan gold is ganito nga yung lock. Naka-S-lock siya. And then, nakasulat dyan sa lock. 9999, puros 9. 99999.99. Ganon. So, meaning, purely walang halo. Pure walang halo. So, kulang, yung 0.001 na yun is dust. Or hangin. Hindi naman daw nila pwedeng. Tinanong ko kasi si Habi, bakit 999? Bakit hindi 100%? Sabi niya, hindi naman daw kasi pwedeng ganun na 100% talaga yung ilagay. So sabi ko, yun? Hangin yung yung 0.001 or yung alikabok na nakahalo. Sabi ganun. So ayan. So, maraming magagandang design ng pera lang talaga ang kulang. So, at I mean, tsaka marami sa online naman na mapagkakatiwalaan ng Taiwan gold na online seller. Pero minsan nga may talaga na medyo malaki ang patong, so kung hindi ka naman nagtitipid, at saka kung wala kang nakikitang store sa paligid ng tinitirhan mo, so sa online meron namang mapagkakatiwalaan ng mga Pinoy nagtitinda ng 999. So, yun nga lang, may tubo na po talaga. So, hindi natin alam yung tubo kung magkano, pero may tubo na siya. What I mean is, hindi na katulad ng price sa store. So, if you are, ganun din naman yung Saudi gold eh. So, may tubo niya. Kasi wala namang dito, store ng
ng Saudi gold. So, pag mga online, may mapagkakatiwalaan naman, meron ding hindi. So, ingat na lang kasi meron ding mga fake na mga nagbibinta ng gold. So, ito pala, yung may mga nakatatak na Chinese gold. Hindi yan Taiwan gold. Chinese gold, 18K. Yun ay fancy ko siya for fashion only. Maano siya, di ba? Dilaw. So, parang gold na gold talaga. Pero hindi yun nasasanla. Hindi yun. Dito sa Taiwan, 18K is not gold. Hindi siya tinatanggap sa sanlaan or sa buy and sale. Kasi dito sa Taiwan, meron din buy and sale store ng mga gold. 18K Chinese gold is hindi nila tinatanggap. Not considered as gold yun. Ang tinatanggap nila, even the Saudi gold, ang tinatanggap nila is purely the 999 gold ko. So, yun nga, so, mas kung dito ka pumunta na parang sanlaan ba yun ng hindi, wala kasi silang, hindi ko lang alam kung may pawn shop sila dito, pero tagal ko lang nag-ikot dito sa Taipei, wala akong nakitang sanlaan, pero marami nagtitinda ng gold, wala nga lang sanlaan. So, merong buy and sale na nakikita ko, yung mga bumibili ng mga putol na gold, yung mga nakatago nating gold na pero yung purely gold lang talaga yung 999 yung tinatanggap nila. Hindi sila tumatanggap ng yung mga 18K, kahit yung Chinese hindi po talaga yun. Kasi ang alam ko, may mga bumibili pa rin mga Pinoy na nandito sa Taiwan ng Chinese gold. 18K in which wala po yung value. So mura siya like Saudi gold, pero wala po yung value. Hindi siya tinatanggap for hindi siya tinatanggap for, like, for example, ibinta mo sa kanila or isangla mo, whatever, hindi sila tumatanggap ng gano'n. So, much better na direct bili ka ng 999 gold kung ang punto mo is for investment. Kasi mas okay ang doon. Yung pera mo is safe, kumbaga. So, safe yung pera mo doon sa pinambili mo. Unlike those with carats. So, ito nga yung mga, pag sinabi kong 18K, 21K, 24K, hindi yun alam ng asawa ko kasi ang alam lang nila is, isa lang po talaga ang gold ng Taiwan. So, maraming store yan, pero iisa ang klase ng gold ng Taiwan, that is 9999. So, okay, may dalawang gold. And one is yellow and second is white. So, meron silang white gold and meron silang yung yellow gold. But, white gold is mga mahal din yung white gold nila pero hindi as in marami, kaunti. Mas sila sa yellow gold. And then merong isa na mas talagang mas paborito nila kaysa sa gold, bato. They love bato. Yung mga emerald, jade, mga kung ano-anong klase ng mga bato na hindi yung mga bato na graba, yung bato talaga na mamahaling bato, yung mga sinusuka ng bulkan. I mean yung mga very rare na bato na so ito may pakita ko isang bato. So yung mga Taiwanese mas sila, mas nag-i-invest sila sa bato kaysa sa gold. So, kung nag-invest man sila ng like mga bars ng gold, mas sila, addict sila sa mga bato. So, yung mga rare, stone, mga, kasi marami dito yun sa Taiwan. Yung mga jade, hindi yung fake na mga jade, yung kasi merong fake sa mga di ba yung mga tinitinda sa online na tag 150, 300, hindi ganun. So yung mga emerald na tag, so yung pinakamura is 50,000 NT dollar, pataas ng pataas, pata 100,000, 200,000, 500,000. Meron pa one time nag-ayos kami ng sumama ko kay Habi, nag-ayos kasi yung gold store doon sa Wonwon sa Taipei. Meron doon yung buong is tindahan ng bato, stone, mga precious stone. So ayun nga, nakita ko yung mga stone doon nung dumating ng supplier ng tindahan. Ino-offer yung mga bato, yung mga jade, emerald, tapos yung isang bilog na yung bracelet na
Usuan. Usuan is 500,000, half million. So, just mo, pag nakatalikod ako ng paglingon ko, grabe, usuan yun. 500,000, half million NT dollar. Ganun lang yung bracelet lang siya. So, parang nakakamanga, oh my God. Tapos, mahilig sila sa ganun. Mahilig sila sa, much more, ano sila sa mga bato. Like, for example, this one. This one is stone. Ano ang tawag? Hindi ko alam kung ano to sa English, but ang ano niya, ang tawag sa Taiwanese ng batong to is lan paushi. So ano siya, one of the ano din siya, yung ito yung unang ano rin na so mahilig sila sa mga bato kasi ang bato ay ano daw, yung pang ano sa katawan. Marami yung mga ano, mga Taiwanese mahilig sila sa mga pamahiin na hindi rin pamahiin. Pakiramdam ko maniniwala din ako about sa mga bato. Diba kasi tayo yung born tayo sa ganito, sa emerald, whatever, na pag nagdadala tayo ng ganito, pag nag-wear tayo ng ganito, is nasasagap nila yung mga masasamang elemento sa labas, or nag-absorb ng mga negative ano sa ano natin sa katawan, yung ganun. Naniniwala ako. Minsan noon, nagdadala talaga ako ng, kasi nung bago pala ako dito, medyo ano sa paligid sa Taiwan. So, nagsusuot ako ng bato. So, but now, okay na, malusog na. So, hindi na ako nagsusuot ng mga ano, darna, bato. I mean, ano, hindi na nagsusuot. Pero dati, ano, nagsusuot ako ng yung mga batong ano. So, one of the example of bato, and this worth, ang matagal na, parang 10 years na yata ito binili ni Javi, 30,000 NT dollar daw. So, sabi ko naman, sobrang cute. Ako pa nga itong naka-scratch, kasi ginagamit ko to noon. So, nai-scratch ko siya ng kaunti. So, hindi mo maisip, parang ano lang siya, plastic, no? Pero this is bato. Bato siya. Mahilig sila sa bato. So, much more than sa gold. Mas ano sila ano ba tawag nun? Saan ba itong lagayan nito? Sa bato. So, mahilig sila sa mga pure ano, kahit yung mga Chinese, pag pumupunta dito, hindi Taiwanese, kundi Chinese mismo. Nagpupunta sila sa Taiwan para bumili ng gold, ng pure gold, tsaka stone, yung mga precious stone na nandito sa Taiwan binibenta. Pero ang dollar dahil wag na. Okay na tayo dun sa gold ng Taiwan. Ma-afford pa natin yun. Pero yung mga bato-bato, hindi naman tayo si Darna. I mean, okay na yung mga ano. Okay na yung kahit kasi yung sa ano naman Taiwan gold, nakakabili naman tayo. Kahit 3,000, nakakabili tayo ng gold na 3,000 NT dollar. So, ito nga, meron nga ako dito eh. Kakabili ko lang kasi sabi ko, mag-iipon ako ng gold kahit kakaunti, kahit maliliit, basta't may ano ako, parang may souvenir ako every month. Kasi nag-start lang ako ng July. So, nag-start ako ng July na every month dapat may isa akong bibilhin. Kasi sayang naman kung napupunta lang sa McDo, sa pizza, kasi dati, ganun yung nangyayari, ganun yung setup eh. Pag may sobrang perang kaunti, nandun na sa McDo, nagpipizza na, nagki-KFC na. So, parang nililesser ko siya ngayon. So, hindi na ako nagtatakbo sa mga lugar na yun. So, iniipon ko siya hanggang sa abot like 3,000, nung makakibili ako ng, makakabili ako ng gold kahit ano, kasi may value pa rin to pag sa Pinas, pagkakailangan talagang iniisip yung ganun, kasi malay natin sa sunod na panahon, tapos gipit na tayo, so pwede natin ito ipang takbo sa sanglaan, takbo sa pawn shop. So ayan, so ayan, ito rin, ito yung binili ko na itong binili ko na Taiwan gold na hikaw. So, para naman sa anak ko. Pero wala pang butas yung niya. Wala pang butas yung niya. Gusto niya na magpabutas. Wala naman ditong bubutas. So, yung hika na yun. Ito, I just bought it like, magkano ba yung binili ko nito? Parang 2,900 yata. So, nakakabili na tayo kahit ganung amount lang. 2,900, 2,000
Itong isa nga, parang ganito din yung price noon eh. Yung pagbili ko, ano rin yata. 2,890 ganun. Kasi may shipping fee pa. Kasi, pag mga ganito lang. Ayan. Sa mga hikaw siya. Sa yung mga tag 2,000 plus. So, nakakabili na tayo sa ganung amount ng gold. So, yung mga nakaipon nyo dyan, huwag nyo nang gastos. Pwede nyo nang ibili ng gold. Kasi pagdating ng panahon, maaasahan natin to. I mean, may madudukot, may maitatakbo sa sandaan. Kahit kakaunti, kahit maliliit yan. So, that is, like, halimbawa, round off natin ng 3,000 NT dollar kasi 2,900 plus naman. So, 3,000. So, nasa 5,000 sa pesos din yun. So, kasi pure siya. So, medyo okay naman ang tanggap ng appraisal value. So, pagdating sa Pinas, may tayo madudukot. Pag wala na talaga, ito yung dukutin natin. Tapos takbo sa pawn shop. Ayan. So, wag naman natin sanayin. I mean, so, ayan nga. Ito yung ko, kasi sabi ko, 2 years and 3 months na ako sa, 2 years and 4 months yata, June, July, August. 2 years and 4 months na ako sa Ukayan. Tapos, wala talaga akong nabili na puros ng gastos. So, sabi ko, wala man akong remembrance ng pagpapagod ko sa, sa Ukayan, ganun. So, sabi ko, itry kong magtipid na para tipirin ko talaga yung sarili ko, and then, bili ako ng mga yung talagang may, mahalaga, makahulugang bagay. Hindi yung binibili lang sa pagkain, hindi naman nagugutom, yung ganun. So, parang habit or na gumagastos lang talaga, sayang. So, yun yung ginagawa ko. Monthly, nag-iipon ako like 3,000 at yun naman yung ibibili ko sa mga ganito na afford ng 3,000, like mga earrings, ganun. So, earrings talaga pinakamura pagdating sa kasi pag mga necklace, mga mahal. So, dito tayo sa earrings kasi mas mura. So, yun yung mga collection ko na, ano ba tawag nun? Kumbaga, collection from Ukay. Ganun. Yung mga bintang, mga barya-barya, pinag-iipon ko yun sa isang wallet. Ngayon nga, may naipon na naman ako like, 900. So, kasi July, August, mayroon na ako. So, sa September, yung pag-iipunan ko. So, kulang pa ako ng 2,100. So, ihulog-hulugan ko lang siya ng barya. And then, pag maabot ko siya ng 3,000, siguro hindi na muna ako sa online bibili at pupunta ako direct mismo sa online store. Sa Taiwan Gold Store, dun sa Nancy Jiao. Kasi meron dun eh. Sabi ko, ba't pa ako nagbibili sa online? Mas malapit, may malapit dito na. Kasi yung binibilihan namin labi ng gold, ay naku, magta-transfer bus, ay may bulilit, napaka mafan, transfer ng bus, ganun, tatrabaho. So, sabi ko doon na lang sa Nancy Jiao, kasi isang bus, ang sasakyan, wala nang transfer. So, pagbaba, mismong, yung babaan ng bus, mismong gold store. Yung, yun nga, mismong gold store. So, sabi ko sa sunod doon na lang bibili. Pero sana makakaipon kahit paunti-unti yun, para sa bulilit, ganun. So, pwede rin kayo, ganun, di ba? Pag may nakikita kayong Taiwan store, so, mag-iipon kayo ng barya monthly, kung magkano yung maipon, tapos punta kayo sa store, ganun, yung bibilihin nyo, para nakakatuwa pala pag may naiipon kang kahit paunti-unti. So, ang Taiwan Gold, marami talagang mas mahal. So, like, 30,000 in apps. So, kung hindi naman natin kaya kasi marami tayong binubuhay, marami tayong dun sa Pinas. So, dito tayo sa maliliit. Kasi kahit maliliit yan, pag dumami yan, malaki na rin yun ang halaga. So, yun lang po. Napahaba na ang daldal ko. Napahaba na. Sana, may pinagdadalda ko, nakakatulong kaya yun sa inyo. So, thank you for watching. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lang po yung pula at dagdag subscribers. But anyway, thank you po talaga. Nag-enjoy ako magdaldal, nag-enjoy ako sa ginagawa. Bihira lang talaga ako makapag-upload kasi yung talagang sariling vlog or nagdadaldal kasi medyo sobrang busy sa Ukayan. So, pag nakakapag na ako, nakakanakaw ng oras na
saka nakakapag-vlog. Pagtulog yung anak ko, ganyan, pag hindi masyadong marami yung stocks ng ukay. So, thank you for watching. Bye-bye!